Good day mga ate! Welcome back sa aming channel! Ako nga pala si Jukasa Wat! At ako naman si Badgal Riri. At ito ang The Together's Club! Thank you, mahal! Welcome! First time yan, hindi na mauulit. Char! Together kami! Together! Ang sakit sa bulsa. Meron kaming prepare na couple Q&A. Huwag natin patagalin! Tara na! Let's go! Samahin niyo kami mga ate. Let's go! Napaka-generous sa bumabaha ng gravy. Nakasukat to isang mangkok. Char! Wow! So sabi ko mahilig siya sa spicy. So, ano siya? Mix-mix. Sili goddess. Thank you Lord sa aming pagkain. Ako bago ako kumain, naglulubricate muna ako. Naglulubricate. Pasensya na po sa baso. Ito po ay pambansang baso ng mga Pinoy. Yung nakita ni Biko yan na baso ko, buti hindi niya ako hiniwalay. What do you think about us owning a business together? Do you see yourself as an entrepreneur? Kapag nasa relationship ka, tumataas yung dream mo sa buhay, naghahanap ka ng bagay na magiging established yung inyong source of income. So, business is one of the factor na gusto namin talagang explore ni Biko. Yes. Kasi in the long run, mapapakinabangan nyo individually or as a couple. Tsaka, pag mapalago nyo yung business, it's a journey na magiging proud kayo. Nakikita ko sarili ko as an entrepreneur. Ikaw, Biko, you see yourself ba as an entrepreneur? Pagatang muna ka. Yes, I agree with Biko sa mga sinabi niya when it comes sa yung joint kayo, di ba? Joint force. Joint force kayo. When you are a couple, hindi lang it's all about romance, love, or etc. At masarap sa pagkakaroon ng partner, may pinagkakatiwalaan ka, di ba? Partner mo yan eh. Ibig sabihin, given na meron kayo trust with each other, di ba? Tandok mo na ulit. Tandok mo na. That's a very good answer. Do you think I deal with anger in a healthy way? What's your way of dealing with anger? Yung first years namin parang nagkakapaan pa kami kung paano kami mag-a-adapt doon sa ugali ng isa pag nasa sitwasyon kayong hindi kayo nagkakaintindihan. Talagang kakaiba yung experience namin pagdating sa hunger. Kahit pa paano siguro na ha-handle niya ng maayos. First thing is nakikinig siya. Second thing is yung sinasabi ko kahit pa paano ina-adapt niya sa sarili niya para magbago siya. Kasi nag-aaway kayo, hindi dahil nag-aaway lang kayo, pero nag-aaway kayo for the benefit of both of you. Diba? Para it's a healthy situation din naman. Para yung sa growth ng isa't isa ninyo habang nasa relasyon kayo. Parehas lang kami halos na nakikinig kami sa isa't isa. Kasi yun yung pinaka-best. Pag nasa relationship ka, pakinggan nyo isa't isa. At hopefully na wag yun ang ulit-ulitin yung pinag-awayan no? Pero yes, hindi maiwasan yun, that's normal. Pero as long as na you listen, you adjust, see the result. Hindi mo kailangan maging perfecto, hindi mo kailangan maging kung anong parang image na sobrang perfect or what. Basta as much as possible, tanggalin yung mga unhealthy habits. May pag-injury. May pag-point out ng mata sa akin, gano'n. Lahat ng sinabi niya is correct, tama. According sa aming experiences, importante may natututunan tayo every time. Back to eating. Pangalawang sando ka ng mga atid. Nilalaki ng chicken nila parang mga dinosaur. Rawr, 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 rawr. Ako naman, my time. Go. Tanong ko to kay Biko. Sino ililigtas mo pag lulubog na ang bangka? Nanay mo? Sarili mo? O ang karelasyon mo? Ano ba yan? Ang hirap naman yan. I'll answer that question. Para medyo may guide to answer it. Base sa choices, nanay, sarili, o partner. Siyempre, unahin ko sarili ko. Diba? Ganyan ang isip ko. Diba? Ako nasasabi kung bakit. Naisip ko din na unahin ko yung iligtas ng sarili ko to be able to also save them. Bakit? Diba? Choosing yourselves, it's not always being selfish. Diba? Kung papipiliin ka, gwapo na mabaho. Kung papipiliin ka, gwapo na mabaho ang hininga o pangit na mabaho ang hininga. Bakit? Doon na tayo sa gwapo na quality ang best na kahit mabaho ang hininga. Matuturuan pa rin naman niya maging hygienic at mag-toothbrush, di ba? Paano mo i-describe ang relasyon natin? Binahog yung... Ganyan tayo sa KFC, binabahog ang gravy. Fighting. Hindi natin alam kung ano yung mga haharapin nating mga pagsubok. Pero as long as you both face the problem together, you understand the problem, you resolve the problem together. Fighter kami. Especially sa generations natin ngayon. Diba? It's Sobrang really hard to work on a relationship. Bago siya sumuko. Habang sumusuko, habang dumudukot, habang bumubunot at tayo.
Ano ang gagawin mo kung nanalo ka ng 100 million sa loto? Kung tayo man ay pala rin, kaso hindi ako nakakataya ng loto. Pero gusto talaga namin. Kasi yung mga gusto nating maranasan sa buhay natin, magkaroon ng magandang bahay, comfortable na bahay, na space, makapagbakasyon. Pero habang ginagawa yan, syempre, hindi naman yan unlimited. Kaya ang pinakamaganda pa rin is to invest. Pinaka-aim namin ngayon is a small business na mapagkakakitaan. Kasi mahirap yung wala tayong pinagkakakitaan, di ba? Exactly. So, hindi porket nanalo ka ng 100 million is mag-stop ka na doon, happy-happy. Don't be a one-day millionaire, di ba? Correct. Maganda yung sinagot ni Biko, i-summarize ko. Unang-una is invest. Mag-invest ka. Pangalawa, law of leverage. Padamihin mo yon. Yes. Kasi 100 million is really a lot of money. Yun. Ang ganda. Maganda yung itong mga segment kasi parang na-open up nyo yung mga topic na hindi nyo normally na-open. Dahil random question to, may question na. Ano ang size ng bewang ko, Biko? 45. Charot. Sagutin ko, yung nagkakilala kami ito, siguro mga 27 yung bewang ko. Pero ano mga 31? Sorry. As a couple, di ba yung iba nga na nagiging hiyang, may nagluluto, nakakakain siya ng tama. Siguro from ang waistline niya before is 27. Mga 28. Ayaw maniwala. Ngayon parang mga ano na siguro 34. Ganun, to be honest. 34 or 33. Mahal. Pero kailangan magbalik alindog na. Kasi nagkaroon na siya ng tummy. I mean, lumaki yung tiyan. So, yun. Tummy is the center. Magbigay ng paborito kong ginagawa para sa'yo. Ah, pinaka nagustuhan ko yung pagluluto ni Biko. Obvious naman, galit na mataba ako pero dahil lang sa kanya din. Sorry naman. Dahil sa kanya. I didn't mean to. Yung single ako, totally, natutulog ako ng gutom. Wala akong pumapasok ako sa opisina. Wala naman yung tiyan ko. Although di mo payat na payat. Eh, ikaw ba? Anong kung ikaw sasagot dyan? Compared sa akin, kasi ako hindi ako masyadong expressive siya kasi expressive siya. He was so sweet at saka very caring, maasikaso. Yun ang gusto ko sa kanya. At saka siya yung mas matured when it comes sa ibang bagay, katulad nung sa mga decision making din. You will feel safe and secured. Ganon. Tsaka ano talaga, very loving. Pag tulog nga ito, kinukumutan mo ito. Siya hindi. What? Hindi kasi ako hindi ako expressive, hindi ako showy. But it doesn't mean na hindi ako loving person. I think helpful din sa relationship na hindi man kayo both expressive, at least meron isa sa inyo. Ano talaga, di ba parang yin-yang. Ibig sabihin, ano kayo, yung balance. Hindi kayong pareho kayo nagtataasan or pareho kayong pababa, di ba? Dahil random question to, ako na naman nakabono. Bakit matamis ang asukal? Dahil mataas ang glucose content ng asukal. Glucose ba or sucrose? Sucrose o glucose. Mas madali na sa akin to pero tamad. So, here's my final question. Mahalaga ba nag-aaway sa relasyon? Syempre, kailangan balagbugan, gano'n. Charot. Pinapagulong dapat, gano'n. Gano'n ang true love. Anyway, walang perfectong relasyon. Hindi kayo pwedeng hindi nag-aaway. Ano yun? Abnormal yung gano'n. Pero siguro, meron din naman talaga kung talaga napakagaling nung mag-partner as a couple, di ba talagang kaya nilang i-handle. Pero mostly and majority kasi nagkakaroon talaga ng misunderstanding, ng little arguments. Kasi nga, you're a different individual pa rin in a way, di ba? Healthy rin naman na magkaroon ng little arguments. Just make sure na hindi naman kayo aabot sa RTIA, Rapid Tulfo in RTIA, di ba? Rapid Tulfo in action. Oo, hindi kayo aabot sa RTIA ha. Fixed it, di ba? At the end of the day, kayo ay couple. Kaya kailangan kayo pa rin ang mas nagkakaintindihan. Kailangan may natututunan kayo kasi yun ang mas nagpapatibay sa inyong relasyon throughout the time. So, yun lang mga ate. There you have it mga ate. Thank you so much. Nakaabot kayo sa part na to. Yes. I hope na nag-enjoy kayo. May natutunan kayo sa aming mga advices, sa aming mga na-share bilang couple at bilang individual. Please support our humble YouTube channel by clicking like, share, and subscribe. And also comment na rin po kayo ng mga gusto pa ninyo makita mga content natin in the future. Pakidami na po ang pag-hit ng bell notification para lagi kayo updated sa ating mga next videos in the future. Yes. So, ayun. Thank you so much. Bye-bye. At God bless everyone. God bless everyone. Stay safe. Kain kayo.